White Lady sa puno ng sampalok. Magandang gabi sa inyo mga viewers. Naririto na naman po ako, Ben Horror TV, magkikwento sa inyo ng isang nakakatakot na istorya. Galing ito sa isa nating tagapagsubaybay. Maliliit pa kami noon, Mang Ben. Madalas kaming naglalaro sa ilalim ng puno. Malilim doon at maaliwalas dahil sa lago ng mga sanga nito. Malapit lang ang puno sa lugar namin, kaya nagsilbi na naming tambayan ng mga kaibigan ko ang ilalim ng puno. At paminsan-minsan, umaakit kami sa taas ng puno at sa taas nun matatanaw namin ang buong kapaligiran. At isang umaga noon, Mang Ben, habang naglalaro kami ng mga kaibigan ko, biglang may lumapit sa amin na isang babae. At nagsalita ito, "Palagi ko kayong nakikita dito na masayang naglalaro. Pwede ba akong makipagkaibigan sa inyo?" Pumayag kami na maging kaibigan namin ang babae. Elaine ang pangalan niya. Maganda siya at tansya ko mga 15 taong gulang siya. Masayahin siya, pero minsan mababakas sa mga mata niya ang kalungkutan. At ang isang pinagtataka namin magkakaibigan, bigla na lang siyang nawawala at bigla-bigla din sumusulpot. Ni hindi man lang namin nakikita kung saan siya nanggagaling. At isang araw, Mang Ben, nagpaiwan ako sa tambayan namin. Umuwi na ang mga kaibigan ko. At ako na lamang mag-isa sa tambayan. Mang Ben, hindi noon dumating si Elaine para makipaglaro sa amin. Isang oras pa ako naghintay sa kanya, pero wala pa rin siya. Naisip ko na umalis na rin. Tumayo ako sa kinaupuan ko. At nang biglang may kumalabit sa likod ko, nagulat ako. Dahan-dahan kong nilingon. Si Elaine pala ang kumalabit sa akin. Hindi ko na mapigilang magtanong kay Elaine, Mang Ben, kasi nahihiwagaan na ako kung saan siya nanggagaling. Bigla na lang siyang sumusulpot na parang kabuti. "San ka ba nakatira, Elaine?" At napansin ko sa tuwing nakikipaglaro ka sa amin, yung puting damit na yan ang palagi mong suot. At kahit maghapon tayo naglalaro, ay parang hindi man lang nadudumihan niyang damit mo. Hindi sumagot si Elaine sa mga tanong ko. Nakatingin lang siya sa akin at nakangiti. Napatingin din ako sa kanya at bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Para akong nawalan ng ulirat ng mga sandaling iyon. At mga ilang saglit pa ay para akong naalimpungatan. Nagulat ako na wala na si Elaine sa tabi ko. At agad na rin akong umalis sa tambayan namin. Malapit na ako noon sa bahay namin nang makasalubong ko ang lola ko. Nagtanong si lola kung saan ako galing. Nung una, hindi ko sinabi sa lola ko kung saan ako galing, pero sinundan niya ako at nagtanong ulit kung saan ako galing. Napilitan na akong sabihin sa lola ko, Mang Ben, "Doon po sa may puno ng sampalok. Doon po kami naglalaro ng mga kaibigan ko." Pinagalitan ako ng lola ko at wag na daw akong babalik doon sa tambayan namin. Tinanong ko ang lola ko kung bakit, pero hindi siya kumigbaw. Naupo na lang ako sa harapan ng bahay namin hanggang sa nakaiglip ako. "Mang Ben, maghahapon na nang magising ako." Nakita ko ang lola ko na nagwawalis ng mga dahon. Lumapit ako sa kanya at nagtanong muli kung bakit bawal akong maglaro sa puno ng sampalok. Hinawakan ako ni lola sa ulo at naupo kami sa harapan ng bahay. Nagkwento si lola sa akin, "Mang Ben, apo, kaya ayaw kitang papuntahin doon sa puno ng sampalok. Matagal ng panahon, apo. Bata pa ako nun. Hindi ka pa anak ng mama mo. Kung hindi ako nagkakamali, 15 taong gulang pa lang ako noon. Nagkayayaan kaming magkakaibigan na
magpunta sa piyesta sa kabilang baryo. May sayawan noon. Konti lang ang mga bahay dito noon. Magkakalayo ang mga kabahayan kaya 6:00 ng hapon pa lang madilim na at wala nang tao sa labas. 4 kami magkakaibigan. Nagkasundo kami magkikita ng 7:00 ng gabi para magpunta sa sayawan at nung kumpleto na kami, agad na kaming umalis gamit ang isang lampara at nung nakarating kami sa sayawan, nagsayaw kaming 4 hanggang sa mapagod. Sinulit namin ang gabing yon. Sobrang saya naming 4 kahit pagod na. Tuloy pa rin ang aming kasiyahan pero hindi namin napansin na nawawala na ang isa naming kaibigan. Inisip na lang namin na napagod na siya kaya naunang umuwi pero pinagtaka namin hindi man lang siya nagpaalam sa amin kaya dali-dali din namin siyang hinanap. Inikot namin ang buong sayawan pero wala siya. Pinuntahan namin siya sa bahay nila ngunit wala din siya doon. Sinamahan namin ang mga magulang niya na maghanap ngunit wala pa rin siya hanggang sa tinulog na namin sa aming punong barangay. Ginalugad ng mga tanod ang buong lugar. Maya-maya pa ay isang tanod ang sumisigaw. Natagpuan na daw ang aming kaibigan. Natuwa kami. Agad kaming sumugod sa aming punong barangay sa lugar kung saan nakita ang aming kaibigan. Doon sa puno ng sampalok. Pero laking gulat namin sa aming nakita. Patay na siya. At ayon sa nag-imbestiga, ginahasa siya at pinatay. Pinagsakan siya ng bato sa kanyang ulo. Nagtanong ako sa lola ko, Mang Ben, kung anong pangalan ng kaibigan niyang namatay. Laking gulat ko nang banggitin niya ang pangalang Elaine. Simula noon, iniwasan ko nang pumunta doon sa puno ng sampalok. At kahit ngayon na malaki na ako, sa tuwing dumadaan ako doon ay parang nararamdaman kung nasa likod ko lang si Elaine. At bigla na lang akong kakalabitin. Hanggang dito na lamang po ang ating istorya. Abangan nyo pa po ang kwentong katatakutan sa susunod naming ibabahagi. Yun lamang po. Paalam.